ina ang aming nakilala na sinubok ng karamdaman. Si Nanay Angelita na dinapuan ng isang hindi pangkaraniwang sakit na nagdulot ng kanyang pagkabulag. At si Ella na nahirapang magbuntis dahil sa komplikasyon. Pero nagbago ang lahat ng yan ngayong Pasko dahil ito ang unang Pasko na kapwa nilang ganap na mararamdaman ang pagiging ina. Narito ang kanilang kwento. Biniyayaan ng 3 anak si Angelita, pero dahil sa sakit na Stevens-Johnson syndrome, lumabo ng husto ang kanyang paningin at hindi nakita ang paglaki ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang karamdaman, pilit na binibigyan ni Angelita ng normal na pamumuhay ang kanyang 3 anak. Ano na pong nakita niyo nung, nakita niyo for the first time ang baby? Ano pong itsura? Hindi ko appreciated eh. Hindi ko na masyadong ma-appreciate. Kasi parang nagbablurred na vision ko noon. Kasi kung ikaw ang ina, lahat gagawin sa anak mo. Para maikon mo yung anak mo. Maikon mo yung needs niya. Kinakaya ko na lang. Ang mag-asawang Raymond at Ella naman matyagang naghintay para sa kanilang unang sanggol. Pero sila'y nakatanggap ng masamang balita nang malamang wala ng pulso ang sanggol sa sinapupunan ni Ella. Mabilis mag-clot yung dugo ko, so mabilis siyang mamuo. So that means na hindi nagpo-flow ng maigi yung blood to my baby. We found out December 8. So, yun na yung kasagsagan ng nag-Christmas shopping ka, nagpaplano ka, in-announce mo, tapos nung sinabi na wala na, parang wow, parang in denial kayo pareho. At the beginning, talagang ito so difficult. Iniisip namin, baka naman nagkamali yung doktor. 2 pamilyang sinubok ng karamdaman, tila hinahamon ang kanilang katatagan. Pero ngayong taon, nakatanggap sila ng mga regalong magbabago ng kanilang buhay. Sa tulong ng iBank Foundation at University Physicians Medical Center, si Angelita ay sumailalim sa Boston Keratoprosthesis, isang surgical procedure na nilalagyan ng artificial cornea ang mata. Kakaunti lamang ang mga doktor sa bansa na merong kakayahan na gawin ang naturang procedure. Now, after the K-Pro, her vision is 20/30. That's almost perfect. That's better than driving vision. So for sure now, nakikita na niya yung mukha ng anak niya, ng mga anak niya, ng mga kamag-anak niya. Makikita niya mga dekorasyon this Christmas, the lights, everything, no? That she couldn't see for so many years. Hindi ko alakalain ganito mukha namin. Kasi, ito, actually, ang kuwang ko sa anak kong bunso, itim. At saka, hindi gantong kalikot. Yung pangalawa ko, ayan, tahimik yan eh. Pero okay naman, nasunod naman sa akin. Masayang masaya. Dahil itong Christmas na ito, nakikita ko na ang buong pamilya ko clearly. At saka, ang paligid ko nakikita ko na. Hindi katulad noon, kakapa-kapa ako. Samantala, ang mag-asawang Raymond at Ella naman, ngayong taon rin biniyayaan ng anghel na tinawag nilang Soleil o sinag ng araw sa wikang Pranses. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Ella kay Soleil dahil sa marami pang komplikasyon, pero kinaya ito ng mag-asawa. Makapiling lang ang kanilang inaasam na anghel. It was a day-to-day experience until she came out from the womb. Parang you take it one day at a time. So every day, you have to hurdle every day. So ayun, every day, ang dami kong injections. So ako yung nurse. So siya, noong una parang inisip namin kukuha ba tayo ng nurse kasi hindi naman siya nag-i-inject eh. Pero every day mo yung gagawin. So nasanay na kami na sa umaga, i-injectionan niya ako para yun, hanggang sa mga na kami until like a week before we got pregnant. So every day it was really just, praying and hoping that things will go well. Para sa 2 pamilyang ito, espesyal ang Paskong ito dahil ito ang unang Paskong nakakita sila ng liwanag. Liwanag na masilayan ng mga mahal sa buhay, liwanag sa anyo ng bagong buhay.